Bukas ba music clinic? Pang reels. DBBS. Second day. Second day. Second week. Laka mo. Naligaw na po kami. Yung batang makulit. O, tapon na natin si Crisel. Hala, naligaw na kami. Hindi na namin alam yung pugat na siya. Ayan pala si Pastor. Abante! At dito sa Sano. Ay, si Tita. Kalabaw ito. Nainis na ako. Paus ka lang. Taas pa lang. Ay, wow! Ay, wow! Ang ganda. Maganda. Masay. Baba na agad. Ay! Ay, anak ng Diyos. Seros, huwag kami magtatapag ha. Yung lahat ay Ayun lang, walang pa. hallelujah. Baba! Oh, baba! Baba! Siyempre, pag-pre-pray po natin yan. Pero I'll give you a few minutes para po ayusin. And then I'll ask someone who would like to pray. Ay, Vargas. Ito yung Vargas. Dahil basa ka ay. Dami nilang baon. Mga taga Makagi. Atan eh. Atan eh. Madi. Mineral. Amen. Awitin natin. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Kung ating mabasag ng kalawakan, hindi mo maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinilig mo
at si Jesus Christ ay darating. Okay, ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ, Kristiyano ka na. Gusto ni Jesus Christ na ikaw ay maging disciple niya. Pakisabi nga disciple. Disipulo. Sabi disipulo. Okay, gusto ni Jesus Christ na tayo ay kanyang maging disipulo. No? Ibig sabihin, tagasunod. Nakasunod tayo ni Jesus Christ. Yung unang step na ginawa natin, tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. Ngayon naman, gusto ni Jesus Christ, na tinanggap natin siya, gusto niya na tayo maging disciples. Kaya sabi niya sa Matthew 28 verse 19 and 20, sabi niya doon, umayo kayo sa lahat ng bansa at gawin yung disipulo ang lahat ng mga tao. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro niyo sa kanila na sundin lahat ng aking ipinag-uutos. At narito, ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. So, ang first step para maging disciple ni Jesus Christ ay ano? Ano? Maging magpabaptize. Okay. Kaya, kung alam mo itong sinasabi ni Jesus Christ at ayaw mong magpabaptize, hindi ka pwedeng maging kandidato na disciple ni Jesus Christ. Nasusundan ninyo? Amen? Kasi first step lang yun, pagiging disciple ni Jesus Christ. Yung pinakasimpleng requirements sa pagiging disciple, which is baptism, ay hindi mo magawa, ay mahirapan kang maging disciple ni Jesus Christ. Kasi ang pagiging disciple ni Jesus Christ, marami siyang mga ipag-uutos sa iyo. So ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, willing ba kayong sumunod sa lahat ng ipag-uutos sa inyo ng Panginoong Hesus after this baptism? Amen. Very good. Okay? Huwag kayong mag-alala. Sa pagsunod nyo sa Panginoon naman is maraming gantimpala. Tama? Marami kayong mga rewards na matatanggap sa ating Panginoong Diyos pagdating ng araw. Hindi man natin matanggap dito, pero sa hinahanda niyang lugar, permanent place natin, ay naandoon, ibibigay niya yung mga rewards na yun sa atin. Now, so yun ang unang dahilan kung bakit kailangan tayong mabaptize para makapasok tayo doon sa kurso ng discipleship. Parang grade 1. Okay? Parang grade 1. Hindi ka makakapasok kung sa kurso yun, yung gusto mong maging kurso, kung hindi ka mapasok sa grade 1. So this is just the very basic step of entering to become a disciple of Jesus Christ. Nasusundan ko natin? Now, even si Jesus Christ nagpabaptize. No? Sa Matthew chapter 3, kung babasahin natin, si Jesus Christ nagpabaptize kay John the Baptist. Ngayon, nung lumapit si Jesus Christ kay John the Baptist, at sabi niya, bautismohan mo ako, sabi ni John the Baptist, hindi po kayo dapat ang magbautismo sa akin. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo ito sapagkat ito ang nararapat. Okay? Si Jesus Christ na nagpabaptize. Tayo pa kaya? Di ba gusto natin sundin si Jesus Christ? Yung pinaka-basic ginawa ni Jesus Christ, siya mismo nagpabaptize. Nasusundan natin? So tayo, praise the Lord. Ito, nandito tayo ngayon, sumusunod tayo sa water baptism. At alam niyo, ito rin ang isa sa mga paraan upang tanggapin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabi ng Acts chapter 2, sabi niya gano'n, okay? Repent and be baptized. Okay? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at pagpabautismo at tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. Okay. So, ito rin yung isang paraan, ito isang way din upang nasa ganun matanggap natin yung empowerment na Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Okay? Para mabuhay tayo, makabuhay tayo na malaya sa kasalanan. Kasi kung nasa atin ang Banal na Espiritu, kahit gumawa lang tayo ng maliit na kasalanan, makukonsensya na tayo. Tama po ba? Okay? Now, pakinggan niyo kung mabuti. Kung sa mga sandaling ito, nakagagawa kayo ng kasalanan at hindi kayo napapagabag, dapat kayong matakot. Bakit? Baka wala pa sa inyo yung Banal na Espiritu. Baka hindi totoo yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. Pero kung ikaw ay nakakagawa ng kasalanan at talagang halos di ka makatulog, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, congratulations. Kasi may udyok na ng Banal na Espiritu sa iyo. Mas matindi pa yan pag ikaw ay sumunod na sa water baptism. Amen ba? Ayan. So, may dahilan ba para hindi kayo magpapapnize?
Sigurado ba kayo na ito ay personal decision ninyo, hindi lang gaya-gaya? Amen? Kasi pero iba dyan, gaya-gaya lang no? Yung iba na nagpapabaptize, gaya-gaya lang. Kung magpapabaptize na rin ako, hindi naintindihan yung pagpapabaptize. Ibig sabihin, pag nagpapabaptize tayo, pinapakita rin natin sa mundo, sa mga tao, na ako ay patay na sa kasalanan. Pag sabi nga, patay na sa kasalanan. Okay, patay na sa kasalanan. Yung paglubog sa iyo, ibig sabihin, ikaw ay namatay na kasama ni Kristo. Hindi pag kinahon ka, ikaw ay buhay na kasama ng ating Panginoong Diyos. Nakilala ko siya. Kasi dati po, napalayo po ako sa kanya. Tapos, na pabarkada ako, issue. Nung nakilala ko po siya, ang daming nagbago. Tapos, nung tinanggap ko po siya sa buhay ko, sobrang sarap po sa pakiramdam na nasa akin siya. Yung magbabagong ginawa niya po sa akin, nakalimutan ko po yung sa bisyo, tapos kung dati po, parang naikinig lang po ako. Tapos sabang tumatagal po nung hindi na lang po ako nakikinig at niyayakap po na po siya. Ang dami niya na pong ginawa sa buhay ko. Ang dami na po niyang ginagawa sa ugali, sa pag-isip. Kaya namin si Dayan. Years ago, nag-OFW ako sa Taiwan. And then, doon ko po nakilala si Jesus. Nung naranasan ko po yung buhay na magiging independent, malayo sa magulang, gano'n. Naano ko yung sarili ko na ganito pala yung buhay. Kung dati, nandun yung magulang ko kahit yung ugali ko is medyo hindi maganda. Doon ko na-realize na dapat pala nakinig ako sa magulang ko noon. Kasi nung mag-isa ako sa Taiwan, wala akong masandalan. Wala akong masabihan ng mga problema ko kasi sa Taiwan para ang lungkot. O kahit saan man po, kung sino po mga OFW, makakarinig po kayo sa akin. And then, nung nung time na ganun na po yung parang buhay ko, meron po akong isang kaibigan. Nag-church po siya dati sa Catholic. Ini-invite po niya akong mag-church noon. Baka siguro nag-church po kami mga siguro 2 months, gano'n. And then, parang wala po. Hindi po nagsisingin sa akin ang mga aral ko. And then, meron din po isang kaibigan ulit na nag-invite sa akin na mag-church sa JIL, Taiwan. And then, doon po, wala lang ako sinagpasal na si Ryan. In-invite po nila kami doon, dalawa po kami ni Jermaine. And then doon po, parang doon po sa akin na nung pinutuloy yung mga salita ng Diyos, doon ako na parang natauhan. Simula nun, sabi ko sa sarili, sana yung family ko din dito nakapagsimba na rin. And then, nung nalaman ko nga po na nag-church na sila sa FFB nung pandemic, sabi ko, thank you Lord kasi tinawag ko dito sila. Sabi ko po, sama-sama na po sila nag-church kasi dati parang backslide din po sila sa dati namin religion. And thank you po kina Pastor Mark kasi inakay po nila yung family namin. And then, doon po nagbago yung takbo ng buhay namin. Kung dati po, medyo, yung family namin, may mga pagsubok na dumarating. Ngayon po, nung nakilala
Panginoon sa buhay namin. Tuloy-tuloy na po yung mga biyayang dumating sa buhay namin. Ang laki po ng pagbabago. Sabi ko, ganun po pala pag nakilala mo yung Panginoon. Kung meron kang Diyos sa buhay mo, lahat ng problema, walang mahirap. Kasi meron kang Diyos na tumutulong sa'yo. Lahat babaguhin niya. Kaya nung paggawa ko ng nagawa ko sa kasalanan, kaya nailigtas ako ng Diyos eh. Parang nabigyan ako ng pagsubok. Pagsubok ito talaga pagsubok. Nung gumagawa po ko ng anak, ay marami pong humingi sa akin. Kamag-anak pa ng mga hari ng prinsipe. And 2 weeks, naubuso ko yung sa alak at saka yung pagkain. Pero kumakain ako kompleto, hindi naman ako napapagutom bago minom eh. Panginoon, ang pagsunod sa aming Panginoon Yesu Cristo. Lord, lead us, O God, today, Panginoon, at buksan mo, Panginoon, patuloy na buksan, Panginoon, ang tulungawan ng langit. At paranas mo, Panginoon, your presence, Lord God, as they commemorate, Lord God, your death and your resurrections, Lord God. And we thank you, Lord, and pupuri ka namin pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.